Ayan na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Gatusan ka mga sako sa semento nagbasad sa kadalanan sa Cebu City. Rider patay human mibangga sa gikasugat nga multicab sa Lapu-Lapu City. Cebu City LGU ug kapulisan nangandam na alang sa anti-corruption rally karong Domingo. Dakong Christmas tree sa Mandawi City, pasigaan ugma. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Disgrasya sa South Coastal Road sa SRP ning Dakbayan sa Subo. Miungad sa Center Island ang usa ka 10-wheeler truck nga nagkarga og 1,000 ka mga sako sa simento. Matod sa driver, mibuto ang ligid sa truck hinungdan nga nawad-an siya og kontrol niini. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpasad na sa kalsada kining masinakong semento nga nahulog gikan sa gikargahang trailer truck sa Cebu, South Coastal Road sa SRP sa Cebu City. Nahitabo kini pasado alas 5 kaganyang buntag human giingong mibuto ang unahang ligid sa sakyanan ug midaro sa Center Island. Tungod sa kakusog sa impact, nadaot ang Center Island ug natumba usab ang poste nga naapil sa pagkabangga. Gikan sa lungsod sa San Fernando ang sakyanan og mupadong unta sa Barangay Mabulo sa Dakbayan sa Sugbo. Halos katunga sa karga ang nangahulog ug nagpasad sa kalsada. Luwas ra ang driver ug wa usay na angin sa insidente. Wala ba niyo na-check ang ligid pag-ika ninyo, sir? Sige naman, pero adlaw ka sikona mo kay mukarga ang buto lang kinasyaha. Samtang sa inisyal nga pakisusi sa Cebu City Transportation Office, nasayran nga nag-overspeed ang sakyanan. Sa obserbasyon sa Cebu City Transportation Office, sagad mahitabo ang disgrasya kung mingaw o wa kaayo mga sakyanan nga mudagan sa kalsada. Busa pahimangno nila nga magmatngon kung magmaniho aron malikay sa disgrasya. Dili ta mo kumpiyansa. Hinay-hinay lang moabot ra ta sa inyo sa tagsa-tagsa ninyo ka destinasyon. Mas nindot nga bahalag malita nga moabot kaysa di na gyud mo moabot sa inyo haon yan tagsa-tagsa ka panimalay, no? Samtang pipila ka aksidente sa kadalanan sa Dakbayan Sugbo ang nakuhaan og CCTV. Sama na lang niining tricycad nga miagi sa National Road nga nabanggaan og motor. Nakaangkon og mga pangusalawas ang mga sakay sa duha ka sakyanan. Higpit matod pang gidili ang pag-agi sa mga tricycad sa mga dagkong karsada. So, kung wa pa siya dito sa National Road, dili to mahitabo nga inyon ato nga aksidente ba? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. May pasalig si Cebu City Mayor Nestor Archival nga makumpleto ang distribution sa tubig ug linya sa kuryente sa Cebu City sa unang simana sa Disyembre. Ilabi na sa mga lugar sa syudad nga grabing naapektuhan sa bagyong Tinog. Matud sa mayor nga gipaningkamutan nga maayo na ang mga pipe sa MCWD, ilabi na diha sa Talamban ug sa pipila ka mga area sa Cebu City South. Samtang nagpadayon ang clearing operations sa pipila ka mga dalan, ilabi na sa mga bukirang barangay sa Cebu City. Gipahibaw sa mayor, padayong nangita ang kagamhanan ug lugar kung asa ipahimutang ang mga residente nga grabing naapektuhan sa bagyo. Ilabi na sa mga nagpuyo kilid sa sapa ug sa mga landslide prone areas. Adunay gigahin nga 300 million pesos nga pondo ang syudad aron sa pagpalit og yuta nga katukuran sa housing alang sa mga nawadan og panimay atol sa bagyo. Apil na usab ang mga homeless street dwellers. Ikan sa savings sa atong LDF, then we have asked actually Malacanang to give us another 300 million. And sa atong fund sa disaster na asta tayo makuha. So probably we have about 600 to 700 million nga makapalita og yuta. Far nagsige pa tagpangita og yuta because the moment we have that land, we will now be coordinating with DSUD and NHA para makasugod na ta sa atong hinganlan og mga MRB. Padayong gipangita ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga naanod dihang milabang sa spillway sa Bai City, Negros Oriental atol sa bagyong Verbena. Mipugos matud pa sa paglabang sa spillway sa barangay Kambagahan si Eleuterio de los Santos aron dadun unta ang 25 anyos nga apo nga gihilantan sulod na sa usa ka semana. Matud pa,
wala makaya sa biktima ang kusog nga sug sa spillway. Nawad-an kini og balanse. Nahabilin ang iyang apo ug asawa sa daplin, samtang iyang gisuwayan ang sug sa spillway. Matod sa Bai City Police Station, kampante ang biktima nga mulabang sa spillway sa iyang edad. Posible nga wala niya makaya ang kusog nga bulog sa baha. Daling gipangita sa mga rescuers ang biktima, apan pakyas sila. Tungod niini, nagpahinumdum ang otoridad sa publiko nga dili mupugos og labang sa spillway ug kasapaan aron kalikayan ang aksidente. Tinitawanan ako, confident ra siguro ni siya, pero tungod siguro siyang pangitaran nga 61 anyos na siya, nga dalagid siya sa maong baha. Dugay ni siya sa panagat, kamao po ni siya mulangoy unta. Patay ang duha ka mga motorcycle riders sa naglahing vehicular incident sa Lapu-Lapu City. Silon Mirundinas sa detalye. Dead on arrival sa Tambalanan, ang usa ka 19 anyos nga lalaking motorcycle rider humanibangga ang gimanehong motorsiklo sa gikasugat nga minivan pasado alas 2 kaganihang kadlawon sa Mar Beach Road, Sitio Kalubihan, Barangay Marigondon. Mato di Police Captain Edsel Peticio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nagsubay sa managlahing lane ang motorsiklo ug minivan. Apan pag-abot sa kurbadahong bahin, gikatahong ni overshoot sa lane sa minivan ang motorsiklo. Ang kining aga-drive o motor kining batanon ni lapas bitaw siyang lane ma'am pag kurbada. Dito siya naigo sa multicab. Ang rider gikatahong uban sa iyang mga higala sa usa ka beach resort sa maong dapit ug nananghid kini nga mopalit og sigarilyo. Nahibog na lang ang iyang mga higala nga wa na kini mabalik. Samtang ang nagmaneho sa minivan, gikan usab na nga ligo og dagat uban sa iyang pamilya ug padung na unta mo pauli sa barangay Paho dihang nahitabo ang insidente. So, ang nahitabo kani sa ako is pagbangga mo ganyan sa helmet, ana ba? So, iyang ulo mo na igo dito sa windshield. Pag igo sa windshield ni shatter, ug maning nakan sa kong mata na napuno og bildo. Wala na mapaubo sa liquor test ang rider kay nakabsa na kini sa kinabuhi pag-abot sa Tambalanan. Ang minivan driver kinsa napaubo sa liquor test, nagnegatibo. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang pamilya sa namatay nga rider. Apan matod sa Lapu-Lapu City Police, nagkasabot na ang duha ka mga hingtungdan. Kami mo shoulder sa burial, kami mo kuan kay para di pud lalim mamatyan. Dayon, may na lang at least okay, pasalamat ko kanilang ako kaysa sa ilahan na nawadaan gid sila. Samtang kagahapon sa kadlawon, November 26, nakabsan usab sa kinabuhi ang usa ka motorcycle rider nga nagsubay sa ML Quezon National Highway paingon unta sa Marcelo Fernan Bridge. Apan samtang diha pa lang kini habig sa gi-construct nga hotel sa Barangay Ibo, nadasmagan niini ang Center Island hinungdan sa iyang pagkalamba. Base sa investigation ma'am, walay kontra ni siya ma'am, nagmotora ni siya. Nya kalit lang ni swerve ang iyahang motor nga gisakyan ma'am og naigo siya sa Center Island. Then it so happen ma'am nga pag-responde sa ato ang ambulance gidaa siya sa ospital. I-announce pod nga dead on arrival ma'am. Wala pa usab makuhai og habig ang pamilya sa naasoy motorcycle rider. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Halapad nga rally ipahigayon sa nagkadiiyang grupo sa Subo karong November 30 batok sa naghitak nga korupsyon sa nasod. Alan, kumusta ang preparasyon sa mga grupo? Sas nagkahiusa karon ang nagkadiiyang grupo sa Subo sa pagsanong sa panawagan sa simbahan sa pagsalmot sa halapad nga kalihukan batok sa korupsyon karong November 30. Lahat ng sangkot dapat managot! Lahat ng sangkot dapat managot! Mga kurakot, ikulong! Gidemanda sa naghiusang grupo ang resignation sa tanang mga nalambigid sa korupsyon ug papanubagon sa sala nga nahimo. Kini subay sa nagkagrabe nga pagpangawkaw sa pundo sa nasod. Gawas sa mga sakop sa simbahan, musalmot usab ang grupo sa Bagong Alyansa Makabayan panaghiusa sa yanong Subuanon kun payong ug ang kalihukang Subuanon kontra korupsyon o kasuko. Napuno na matod pa ang katawhan sa pagbulsa sa binilyong pundo sa pipila ka hiwi nga mga opisyal sa gahin sa flood control program.
ang korupsyon ni sangpot sa pagkamatay sa ubay-ubay mga tao dihang nasinati ang linog ug ang halapad nga baha. Agi ni siya pagtubag gihapon sa panawagan ni Archbishop Abit Oy nga ang tanang mga katawhan nga nagpakabana niining grabing kinawatay karon mo apil no para ipagawas ang atong kasuko niining halapad nga kawat sa flood control projects. Kaya sa Subuanon nga unsa ni makigpaglaban, makigbisog. Oh, thank you. No, makigbisog sa bisan atong makita nga patago nga ilang gihimo rata nilang kanang mga ghosts and all these things, no? Mag-abot ang mga anti-corruption rallies sa Fentius Menya sa Dakbayan, Sugbo pasado alas 4 sa hapon. Samtang ipangandama na sa kapulisan ang kahapsay ug kalinaw sa maabot nga kalihukan. Apil ang sitwasyon sa traffic sa dapit nga hugupan sa mga rallyesta. May unta buhaton lang kini sa matarong nga paagi o kanang hapsay nga paagi. Wala gyud tay parking around the Fuente Circle. Ato ang ipatawag sad ana kay ang SIPMARA ba mo nag manage sa parking. So ato anang kuan nila nga with that gidaghanon sa participants ato sang isuspend ang parking sa area. Sas matod pa sa nagpasiugdan nining maong kalihukan. Welcome ang tanan sa pagsalmot samtang dilauman sa atong awtoridad nga mapahigayon kini sa hapsay ug malinawon nga pamaagi. Ses. Daghang salamat, Alan Domingo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gihingusgan sa Cebu City Anti-Mendicancy Office ang pag-rescue sa mga nangatulog daplin sa karsada. Samtang DSWD Region 7, mitabang aron di na sila makabalik sa dalan. Ano ang report ni Femery Dumabo? Usa sa mga na-rescue ang 29 anyos nga inahan nga si May, taga Bukidnon. Niabot sa Sugbo niadtong 2018 human matod pa gipasaligan og trabaho. Apan kay di maayo ang amo ni undang siya sa trabaho. Tungod sa kawadon og way kabanay na nga maduulan, gipili niya nga diha na sa kilid sa dan magpuyo. Dinhi na pud niya gipadakuan duha niya ka mga anak. Na mahadlok na downreach ra kay sila silang side sad sama sa kuha. Gusto ta ko muli sa Mindanao kay to adto ko lula. Di ko kakuan kay tungod iya mga apo, iya mga ison, mga profesional. Ako mama na madari man pero dili lami ko sa akong mama. Kay nalagi nadaot siya sa ambisyon. Karon nga natabangan sila, nakaton matod siya nga maningkamot aron makahatag og mas maayong kaugmaon sa mga anak. Na mi dari ma'am, nakakuan nakataon ako na magtipid. Mag-abaw na ko sa pagkuan ako na madan ako isip inahan ko para sa akong mga anak. So kat na naabot ko dari ma'am dagan kung nakuanan ma'am. Na-realize na. Sulod na sa usa ka buwan nga gingusgan sa Cebu City Anti-Mendicancy Office ang pag-rescue sa mga street dwellers. Mato ni John Layog, Executive Director sa Kamo, nga kapina sa 40 ang ilang na-rescue. Ug dinhi sila gipahimutang sa kani quarantine facility panahon sa pandemya nga gitawag nila karon og Anti-Mendicancy Shelter. Gitug-an ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga gipaniguro sa buhatan nga wala nay magpuyo daplin sa daan. Sa tabang usab kini sa DSWD, pinaagi silang programa nga pag-abot program. Inatag sugod, no? Last month, nya karon naman until na gid ni nga mawa possible. Now there are areas nga naatay mga partners kani mawan Safe Haven, nagdatatad to, then naay hinganlan nato og kaning naa sa Argao, kaning The Farm. So nagkuan na ta, naghimo na ta og hinganlan memorandum of agreement. Mahimo nilang Pinoy-anan na up to 20 days, 40 days, depende sa assessment sa social worker. While they are in the center, ang DSWD mo provide sa medical, sa food, and other needs. Pero ang goal yun ni Ana, kinahanglang mapauli sila asa sila gikan. All the assistance of DSWD is subject to assessment by the social worker.
Ug aron mamahimong epektibo ang programa, ipaubos sa mga na-rescue sa livelihood program. Hatagan usab sila og tag 150 per meal nga balor sa allowance. Sulod kini sa 20 ka adlaw samtang gipaubos sila sa assessment ug profiling. Samtang gingos ganaw usab sa Cebu City LGU ang pag-rescue sa mga manaygunay ning panahon sa Pasko o mamalimos diha sa kadalanan. Og dinawagan sila sa publiko nga di gud kini sila hatagan. Sa syudad sa Sugbo, no, aside from the national law, nga ang mga tawo nga manghatag og ang hatagan dakpon. Okay? Now, ang pagsulbad na mo niya na mo ni, the moment na mo ikit-an nga mga tawo nga nasa kilid sa daan, report that to the city government. If you want to help, you give it to the organization nga maoy mo padagan sa programa. Dili direct to the persons kay it is actually encouraging alms no sa tawo unya dependency matud pa. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 10% sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC ang adunay cellphone. Kini ang nadiskubihan human sa gipahigayong joint Greyhound operation sa maong jail facility kaganihang kadlawon. Ano ang report ni Alan Domingo? 104 ka mga nagkadayang cellphones ang nasakmit atol sa Greyhound operation sulod sa CPDRC ganinang kadlawon. Nasayran ni adunay 993 ka mga male PDL ug kapin sa 80 ka babaeng PDL din 10% matud pa ang nakuhaan og cellphone. Gipahigayon ng operasyon sa hiniusang pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency ug sa Philippine National Police subay usab sa request sa Kapitolyo. Gawa sa mga cellphone aduna usay na sakmit nga kwarta ug mga hinagiban. Apil na ang gabas sa putaw. Gipasusi na sa Warden Kinsa ang nagpalusot sa mga cellphones nga usa sa higpit nga gidili. Dugay-dugay naman gud na wata ka Greyhound. Yamo ni ang request sa Provincial Capitol nga mag-Greyhound. Girekomendar sa PDEA nga pahugtan pa ang border security. Apil na ang mga dalaw nga mobisita sa jail facility. Naalarma ang ahensya sa kadaghan sa mga gadgets nga nasakmit sanglit posibleng gigamit kini sa transaksyon sa illegal nga drugas. Ang intention ani is to introduce nato ang program sa PDEA no kaning jail clearing. Ang jail clearing man god is we want to bring back the intention of rehabilitation center sa atong mga jail facility, considering basically ang purpose magod na nabot sila dire is for them to reform and to rehabilitate. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Gipasidunggan isip 2025 media icon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag sa Media Specialists Association of the Philippines o MSAP. Giila si Maralag gumikan siyang impluwensya, leadership ug kontribusyon sa Philippine media. Nagpasalamat si Maralag sa maong pasidungog nga iyang nadawat. Iyang gihalad ang iyang kadaugan sa mga kauban niya sa media nga wala magpatarog sa integridad, mga leader nga nagbuhat og saktong desisyon ug sa mga young media talents nga wala madani sa korupsyon. Ang MSAP usa ka asosasyon sa mga media agency, strategists ug communication professionals. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Good news sa atong mga kapuso sa Cebu kay anian na ang bagong promo sa GMA diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang kasiyahan panalo makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa mong promo. Mamahimong magpadala sa ilang entries ang atong mga kapuso sa Cebu para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries niadtong November 15 nga molungtad hangtod December 26. Ihulog ang ngayong entries sa GMA regional stations o kaha sa mga piling supermarkets o grocery stores sa Cebu. Kapuso, bisitaha lang ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox location ug uban pang mga announcements. Ug kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts.
8 ka barangay sa syudad sa Bayawan, Negros Oriental ang gisanapan sa baha atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Verbena. Kung unsa ang kahimtang sa mong syudad, atong sayran sa report ni Nico Sereno. Miabot hangtod sa atop sa mga balay ang misanap nga baha matud sa Bayawan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diin kapin sa 1,000 ka mga pamilya ang apektado. Nasinati ang grabing baha dihang miawas ang Bayawan River. Daling nagpahigayon og rescue operation ang mga sakop sa CDRRMO kauban ang Bayawan City Police Station. Priority sa gi-rescue ang mga bata, tiguang ug mga babay, labi na ang mga mabdos. Giklaro sa CDRRMO nga daan na silang nagpatuman og preemptive evacuation hapon pa lang ni atong November 24. Apan wala matud pa mituman ang pipila sa mga residente. Usa sa wala mubakwit si Tatay Saturnino, kinsa miangkon nga naanad na sila sa baha matag tuig. Pero wa niya damha nga moabot sa ikaduhang andana ang baha. Dunga niini ang kusog nga sug gikan sa suba kundi nahimutang sa duol ang balay ni Tatay Saturnino. Sige na kada tuig. Kada tuig sige na. Dayon wala mong bakwit. Wala. Gisanapan sab sa baha ang balay ni Tatay Ray nga miabot na sa dughan. Tungod kay konkreto ang balay, isalig ang pamilya nga lik-on kini maungwa sila mubiya sa balay. Hindi na kami umalis kasi ang akala ko hindi natataas ng tubig. Hindi natataas ng tubig. So we decided with my granddaughter and son to stay put. Usa sa mga na-rescue, ang 83 anyos nga tiya ni Ramonito Grape, human moabot sa liog ang level sa baha. Okay na siya, sir, kay gulang naman gusto yan. Gapakuan to sa dito. Ang sa gaimpyan, usa siya manto dre kay di man siya kalimpyo na. Naabtan pa sa GMA Integrated News nga nabisi sa pagpanglimpyo ang mga residente sa lugar. Makita nga halos tanang balay sa Hacienda San Ramon adunay gitaso ng ubos nga parte sa balay. Tungod kay bahaunon ang lugar. Sa drone video ni April Marie Baharias Teves, makita ang lapad nga baha sa Hacienda San Ramon. Matod sa CDRRMO, dunay parte sa suba nga taas ang dike, apan duna say parte nga wala niini. Busa na nawagan si Tatay Saturnino nga mabutangan og dike ang ilang lugar. They were not really expecting the water to really maabot sa ganoon na level. That is why hindi sila ng preemptive evacuation. Taliwa sa ilang naagian, nagpasalamat ang Bayawan LGU nga walay namatay sa insidente. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ugma na pasigaon ang higanteng Christmas tree sa Mandawi City uban ng ilang plaza nga gidayan-dayanan sa Pasko. Ano ang report ni Nico Sereno? Way dudang nangalimyon og maaninaw na gyud ang Pasko sa syudad sa Mandawi. Finishing touches na lang ang gihimo karon sa mga personnel sa Department of General Services ug City Engineering Office sa Christmas display sa Heritage Plaza. Highlight dinhi ang 17 meters o kapin sa 55-foot nga Christmas tree. Gipasigarbo sa syudad ang lahi-isab nga disenyo karong tuiga para bag-o sa pananaw. Mga higanting ribbon nga daw gipatong-patong ang konsepto niini nga nagsimbolo kuno regalo para sa mga Mandawihanon. Lakip ang tibok Presidential Building ug Heritage Plaza gidayan-dayanan na sab. Ang ako laging gibutangan ni is murag mga bright and sparkling gid nga mga colors ba kay ngano for all the katalagman nga naagian nato karon na atong na experience ato ipakita nga kanang nagihapoy paglaom. Kaganiha mi inspeksyon sa dapit, si Mayor Jongki Uwano mitan-aw sa progress sa trabaho sa mga personnel. Karong tuiga moabot sa 8 million pesos ang pondo para sa Christmas display sa City Hall ug sa plaza. Lakip na sa budget ang lighting para sa mga major thoroughfares sama sa Uwano Avenue ug AC Cortez. Modest naman ato lang gipaningkamutan na malipay sad ba na manan mo agi naman tong kalisod may untag wa na lain maabot di ba karon before the year ends. Ugma sa gabi ihimuon ang formal nga pagpasiga sa Christmas tree nga nagsimbolo sa pagbukas na sab sa Pasko sa Mandawi. Pwede yun nilang suruyan during the weekends kung na sila grant sila mo unwind ngari sila sa atong plaza kani aping kasud sa nato grant sila mo pahuway dire. Again yeah, nasa tay food park nya ngari good for 10 days. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Gidakop ang manag-igagaw nga katabang tungod kay nalumus patay ang ilang gibantayan nga 4 anyos nga batang lalaki sa usa ka subdivision sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay. Naila ang biktima nga si alias Jason nga nagpuyo sa maong lugar. Samtang ang duha ka mga katabang mao sila si alias Jillian ug alias Mariel nga puros hingkod ang edad. Sa investigasyon sa Talisay City Police, nasuta nga anaalang unta sa sulod sa panimay ang biktima ug ang mga katabang. Apan, nakatulog ang duha ka mga katabang, hinungdan nga kalit migawas ang bata. Naabot kini sa swimming pool ug nahagbog. Nakamata ang duha ka mga katabang ug ilang naabtan nga nagutaw-utaw na ang biktima sa swimming pool. Gidali pa sa pagda sa tambalanan ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Pasakaan ug kasong reckless imprudence resulting to homicide ang duha ka mga katabang. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Verbena apan nakasinati gihapon sa epekto niini ang ubang bahin sa nasud. Ulahing nasigpatan ang sentro niini sa gilayong 255 kilometers sa amihan ng bahin sa Pag-asa Island. Nahimo na kining typhoon ug adunay gikusgon nga hangin nga 140 kilometers per hour. Sa latest track sa Pag-asa, padayon kining nagpalayo sa nasud apan posibleng muigo kini sa nasud sa Vietnam. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og katakatag nga pag-uwan ang Samar ug Leyte provinces, lakip na ang Sugbo ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasud. Mga kapuso, ani ay rising sparkle artist singer ug anak sa kanhi aktor nga si Ali Gonzalez, usa ka second-year multimedia artist ug student. Usa sa iyang hilig mao ang diving, pagkolekta og mga duwaan ug uban pa. Nagsugod siya sa pagkahilig sa pag-awit, sukad nga siya bata pa, hangtod nga gihanas ang iyahang talento sa iyahang inahan. Hinungdan nga karon nagpabilin siyang lig-on sa iyang karera. Aduna na siya bag-ong single nga gitawag og Spoil the Movie. Mapaminaw na kini karon sa nagkalain-laing music platforms. The song po is about like nostalgia. Actually, that's the best way I can describe it po. Parang it's for nostalgia. You don't want to spoil the movies because you want to know like what's gonna happen next, because that's the thrill of life, the unexpected happening. Hi everyone, you can go check out my singles at Spotify, iTunes, any this music platform, and sa GMA playlist pa for more updates on me and other people, other artists. Daghan ng mga fans ang nanglimbawt silang mga balahibo sa first day of showing sa kapuso horror film nga KMJS Gabi ng Lagim the Movie. May bisita og nagpasalamat sa mga viewers sa usa ka mall sa Quezon City, sila si multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho ug mga bida sa salida nga sila si John Lucas ug Fee Palmos. Gani na sold out ang tickets kagabi. Nakadawat usab og sign poster ang pipila ka mga moviegoers. Ug syempre, naki-selfie usab sila sa Kapuso Mo Jessica Soho host. Nakadawat og maayong feedback gikan sa mga viewers ang maong movie. Sa mga wala pa makakita sa movie, Kapuso, tan-aw na kamo. Gipasumited ni Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy sa ilang courtesy resignation ang mga commission heads sa Archdiocese of Cebu. Dito man kini aron makapili og bag-ong mga commission head ang Arsobispo kinsa milingkod sa katungdanan niadto lang September 30. Sa Archdiocese of Cebu adunay 14 ka mga commission ug offices. Pipila niini mao ang Commission on Social Communications, Commission on Worship, Commission on Youth, Cebu Caritas, ang gitahasan sa pagpatuman sa mga social services sa simbahan. Gipasabit ni mahibaw na mo tingali karong December 1 kay mag-meeting man ang tanang mga commission heads. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bistak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga Kapuso, 28 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon mga Kapuso.